Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko sa ngalan ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ngayong tanghali ng Miyerkules. Tama ba? Miyerkules na tayo ngayon. Ang bilis! Meron tayong napaka-interesting na pag-uusapan. Pero bumati muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong mainit na namang pananghalian po sa lahat. Ngunit mapagpala sapagkat tayo ay pinagpala na magkaroon ng isang paborito nating kakwentuhan ngayon. Ito po yung kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. At nagbabalik ang sabi nga ni Sister Tess, ang ating paboritong hatakin pag may mga kailangan ikwento na maganda at very interesting na topic. Si Monsignor Jean Reyes ng Archdiocesan Metropolitan Cathedral of San Fernando. Magandang tanghali po sa inyo. Si Monsignor Jean, ang paborito nilang hinahatak kapag wala na silang ibang mahatak. Huwag naman ninyo kaming bukuhin, among, pero hindi rin totoo yan, ha? Nakaka-excite lang na may kakwentuhan tayong tulad ni Monsignor Jean. Oo, kung ano-anong nalalaman nating chismis ukol sa canon law at ukol sa kasaysayan ng ating iba-iba, di ba? Archdiocese at kasaysayan din ng ating pananampalataya. Yan. Talagang excited na ako kung ano yung pag-uusapan nating kwentuhan ngayon. Itutuloy natin muna yung kwento kahapon at sigurado ako maraming maidadagdag si Among Jean dito. Di ba kahapon sa ating kwentuhan nabanggit kung ano yung proseso ng paghirang sa mga santo. How do ordinary humans become saints? Ito ay mahaba at masalimuot na proseso upang siguraduhing tunay nga ang taong tataguri ang santo at nang siya daw ay nabuhay sa kabanalan. Kasi, di ba, Sister Tess, may mga naging santo pala na hindi naman totoong tao, puro legend lang. So, nawala yun sa listahan ng sinuring maayos, di ba? Tapos may bagong balita rin. Last week lang, yung may isang Filipino na binubuksan yung cause for sainthood. Although, ano pa lang to? Step 1. Inaprubahan ng Vatican yung proseso sa pagsusuri ng buhay ni yumaong Arsobispo Teofilo Camomot ng Cebu para matagurian siyang santo. Pero yun nga, step 1 pa lamang yan. Wala pa yan sa, hindi pa, malayo pa. Pero ngayong araw, ang paksa ng ating kwentuhan, isang ganap na santo na. Matagal na siyang santo. Siya din ay patron ng ating archdiocese at ng lungsod ng San Fernando. Yun na yun. Sino nga ba ito? Very interesting. Sinabi mo na yung patron ng San Fernando. Na si San Fernando. Kasi malapit na yung patron daw ng San Fernando, si Saint Ferdinand. Oo nga. English lang. Sa iba, akala nila iba yung si Saint Ferdinand at si San Fernando. Nagtanong nga sa akin nung sabi, Amang sino ba si San Fernandino? Maliit yata yun. Maliit na San Fernando? Yeah, pwede. Wala, no? Walang talagang lugar eh. San Fernando talaga eh. Di ba? Ayun, itatanong natin kay Among Jean ngayon. Bakit ba? O nga, Among, si San Fernando po ba at si Saint Ferdinand ay iisa lamang? Of course, no? English lang yung isa. Medyo class lang ang pagkasabi. Si San Fernando, ito yung siya ang tunay na the king. No? The king. Kasi, di ba may Fernandong the king? Fernando po. Yun. Pero ito naman, ito yung the king na literal. Talagang hari. Talagang hari. Ang iniisip ng iba kasi noon, sabi, hindi ho ba siya hari ng Espanya? Well, sa umpisa wala pa naman talagang there was no solid kingdom of Spain, no? Kaya ang title niya talaga Saint Ferdinand, King of Leon and Castile. Yung kasi nung panahon yung medieval ages na yon,
wala pa naman talagang bansang o isang kaharian na kung tawagin na Espanya. Okay. Ang meron noon, yung mga iba-ibang, kung tawagin natin ngayon, mga provinces ng Spain, na noon naman ay mga individual kingdoms na andyan, kaya nga si Saint Ferdinand o si San Fernando, siya ang nagmana sa trono ng dalawang kaharian, no, dalawang sabihin natin parang probinsya, ang Leon at ang Castile. Sa Kaya Espanya po ito. Yep, sa kanya yon. Siyang nagmana doon. Tapos, of course, yung simbolo ng kanyang, kaya nga si Saint Ferdinand, yung kanyang skudo, yung heraldry niya, andun yung simbolo ng leon, yung nakatayo. Tapos, mayroong yung simbolo ng rook o ng tower, dahil Castile. Kasi Castile means Castillo. Yung leon is lion. Ayun, kaya pala. King of Castile and Leon. Yeah. Talagang ano pala siya. Itong ating pag-uusapan alam mo, Sister Tess and Sister Shirley, nung binanggit natin to kay Among Jean, di syempre napabasa na tayo. Yung buhay pala ng santong ito dinaig pa yung mga adventure and romance Oo na Yeah. telenovela mula pa sa kanyang pinagmulan, di ba? Sangre Real, ibig sabihin royal blood o dugong bughaw. Tsaka sabi ko nga, exciting ang buhay niya eh. O, Di ba? paano ba naging exciting, Among Jean? Bakit po matatalo natin yung mga telenovela sa panahon ngayon? Makulay kasi ang family root ni Saint Ferdinand, no? Siya ay anak ng isang hari ng Leon, si Alfonso ang ikasyam, no? Alfonso the Ninth. At ang kanyang ina naman si Berengaria of Castile, na sa kaharian naman, anak naman si Berengaria ng hari ng Castile na si Alfonso the Seventh. No? Magkakapatid yun eh. Kaya ang nangyari, yung the first marriage talaga ng tatay ni si Ferdinand was the son of Alfonso sa kanyang ikalawang asawa. Okay, yung una pong asawa niya si royal blood din, di ba? Yes. Oo. But that marriage was declared null and void by the church kasi magkamag-anak sila, magpinsan. First cousin. First cousin sila. Ayun. Hindi Nako. po ba sila nagkakilala before po sila mag-asawa? Alam na Actually, nila. Yan Yeah. yung pinag-uusapan natin dati, di ba? Nung nasa sacraments Marriage. tayo. Oo. Sa Yung, matrimony. impediment, yung pagpipinsan. Oo. Di ba? Sabi natin kasi nung unang panahon, talagang hinahayaan nilang mag-asawa yung mga magpipinsan kasi to keep the wealth within the confines. And the Sa royal bloodline blood. intact. Yung Yun. bloodline nila. Yung sabi nila, di ba, ayaw nilang mahaluan ng Ibang Common. dugo. Commoners. Common na. oo, to So, keep it. dapat royal blood lang. Oo, para purity daw yung. Kaya lang, syempre, sa simbahan, hindi yata pwede yun, Among Jean, di ba? Oh, parang si Yaching baby. Shirley. Ginawa Ayaw niya ng dugong Reyes. Kaya hinanap niya te. ginawan ng chismis eh. Mas gusto yung simpleng apelido, dalawang letra lang. Mahirap nga. i-spell yun, 5 letra. Oo nga naman, te lang. Para keep it simple. Oo, napakasimple talaga. So ganun nga po yung nangyari. Di nag-asawa uli yung tatay niya at siya yung isa sa mga naging anak. Kaya lang, Among, di ba magpinsan din yung nanay at tatay Right. niya? Kaya sa bandang huli, na-declare din yung marriage na yon. Kaya si Berengaria bumalik sa Ama niya. sa ama niya. No? Bumalik siya sa Castile, sinama niya si ang santo natin, at doon niya tinanggap yung si Saint Ferdinand ngayon. Automatically tinanggap niya yung namana niya ang trono. Kasi ang nangyari noon, namatay yung lolo niya, yung tatay ni Berengaria. So automatically ipinasa yung throne dun sa panganay na lalaking kapatid pala ni Berengaria, si Henry. So, tiyo po niya yun? Tiyo niya. Namatay yun. Okay. So, automatically, pumasa kay Berengaria ngayon ang trono ng Castilla o Castile.
which she immediately, nung matanggap niya yon, pinasa niya ng walang duda kay Fernando kagad. That's why immediately Ferdinand became an heir, automatic heir to the throne of Castile. Ang galing ng nanay niya kasi yung isa sa nabasa ko, kaya daw ginawa niya kagad yon. Kasi alam daw niya yung babae hindi tanggap. May labanan kung minsan, 'di ba? Nung panahon 'yon. Right. So alam niya hindi tanggap yung babae na siya 'yon, Reyna. So pinasa niya nga kagad sa anak niya, pero tumulong siya sa pamamahala sa kingdom. Malaki yung impluwensya ng nanay ni Saint Ferdinand sa kanya, 'di ba? Ang husay naman nila. Tapos, 'di ba? Anong masasabi ninyo? Walang sinabi yung pinapanood na telenovela ng nanay ko. Oo, makulay. Umpisa pa lang yan ng umpisa pa nga lang yan. buhay niya, no? Sige. Wala pa sa kalagitnaan. Sa atin pong mga tagapakinig, pwede po tayong sumali sa ating kwentuhan ngayon. Okay, kung gusto po ninyong makisali sa ating talakayan sa araw na to, mag-text lamang po kayo sa mga smart subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282. At sa Globe subscriber 0917-363-3738 0917-363-3738. Maaari din po kayong mag-comment o magbigay ng inyong mga kuro-kuro sa ating Facebook page, Kwentuhang Katoliko sa Facebook. I-like po ninyo ang page at sumali sa aming kwentuhan. Habang tayo po ay nakikinig sa magandang tugtugin, ayan, mag-text na po. Bawat sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas ng aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas ng aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, hangad kita, ang siyang landas. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yung ating pinatugtog na kanta, Bawat Sandali, hanap ka. Sa dedicated sa Panginoon. Yung pinagkukwentuhan nating telenovela. Paano related sa ganong uri ng awit, Among Jean? Nandun pa naman tayo sa pwede mong gawing romantic melody yon, no? Dahil ang Pwede. romantic life, no, ang married life ni San Fernando. Pero bago yon, now we have established yung siya nagmana ng dalawang kaharian, no? Di ba pinanganak siya may mga theory na 1199 or 1198, pero may mga bagong researches na nagsasabi na baka pinanganak siya nung 1201, no? At siya ay pinanganak sa monasteryo. Siguro nung panahon yon, parang ang mga reyna yata noon dinadala sa mga monasteryo it was parang isa doon sa mga tradisyon nila na dinadala sa mga monasteryo ang kanilang mga reyna pag sila'y manganganak. I think because una,
may mga madre doon, mga monghas, magagaling din siguro tsaka mga babae sila, they can really take care of them at may kaalaman sila Opo. sa panggagamot, lahat. And at the same time, parang the spiritual protection, no? Kasi nasa loob ka ng monasteryo. Oo nga. So, si San Fernando, sa pagkapanganak pa lang, no, ay pinanganak na siya sa loob ng isang monasteryo. At ito yung monasteryo ng Valparaiso. Kung saan yun, di ko alam. Mamaya, hanapin po Salamat. natin Yeah, sa siguro. Salamat. sa Google Map. Castile. Imamapa natin mamaya. Okay. Tapos, ito yung isang elemento sa buhay din ni San Fernando, no? Na maaaring makapagbigay, aywan ko, ng ibang sensation lalo na sa ating mga kapatid na mga kalalakihan, no? Nakapag-asawa siya ng 2 beses. Hindi naman po sa baya mo. Hindi naman. Okay. No. Yung first wife po niya, definitely namatay po. Namatay siya. Okay. Nabiyudo siya. Oh, linawin natin kasi Kaya mas maganda yun. Oo. Yung Malinaw. una niyang napangasawa, yung actually, German descent ba? Elizabeth, no? Elizabeth. Pero sa Espanya, she came to be known as Beatrice. Beatrice. Yes. Yun ang pangalan ng una niyang asawa. At sila, ilan ang naging anak? 10 yata, kung hindi ako magkamali. Amo. 10 ang anak nila. Hanggang sa siya ay nabiyudo, no? Dun sa unang asawa niya. Si Berengaria. so si Berengaria, Hindi. Si nanay po Beatrice niya ang yun, nanay. di ba? Beatrice, oo. Yung- Nung mamatay si Beatrice, tapos nabiyudo siya, but after a short time later, nakapangasawa siya ng Countess of Ponthieu, si Juana o Joanne, Joanne. from France naman ito. At dito sa kanyang ikalawang asawa, nagkaroon sila ng 5 anak, 4 na lalaki at 1 babae. I wonder how isang bagay sigurong maisip natin, no? Isang hari na may 15 anak. Ngayon, si Prince Charles, ilang bang anak? 2. 2 lang, no? Si Queen Elizabeth, Yun po. medyo marami-rami Tatlong prinsipe, 1 prinsesa. but still 15, no? Ang dami, marami yun. Magiging banal ka nga dyan kung isa kang magulang na. If you can really, lalo na kung talagang susundan mo yung mga anak mo at gagawin mo yung makakaya mo upang sila'y palakihin sa maayos. No? Then you give them quality time, and which Saint Ferdinand did. Despite yung kanyang napaka-busy schedule, sabihin mo bilang isang hari, no? But he never forgot his duties to his sons and to his daughters. Kasi para yatang nagkaroon pa ng madring anak, no? Amo? Right. Kaya yung naging bunga doon, yung mga listahan, no? Meron siyang naging isang anak na madre at yung isang anak niya, yung si Sancho, naging obispo. Ayun. Arsobispo pa ng Sevilla mismo. Aba, ano my talaga? Later in no? his life. So hindi pa siya santo, may papupuntahan na yung kanyang buhay. Right. Oo. Yeah. May direksyon na patungo sa Diyos ang kanyang buhay dito sa lupa. Kahit na isa siyang hari na sabihin nating busy man, no? Yeah. Reflective dun sa kanyang pagiging isang butihing ama, no? And alam niyo isang may nabasa ako doon sa isang biographers niya. Hindi dumapo ang kamay niya Sa mga anak po. sa mga anak niya. Despite na siya ay hari, no? He wields his sword, and yet he never lifted his hand upang disiplinahan. Pero ang pagdidisiplina niya doon sa kanyang pakikiusap. In fact, no, doon sa isa niyang dialogue niya with his successor nung mamamatay na siya. Si Alfonso din yung successor niya, yung eldest niyang lalaki. Ang ganda nung dialogue nila. Anyway, aabot tayo doon. But doon mo makikita yung pangungusap ng isang napakabuting ama sa kanyang mga anak. Napaka-gentle naman. He was. Iniisip He ko was. lang kung paano niya ginagawa yan, no? Sabay-sabay yung pagiging ama niya, yung pagiging ruler niya sa kingdom, dalawa po yung hawak niya, no? So, paano kaya niya napagsabay-sabay ang lahat ng ito? And then, ang dami pa niyang mga anak. Oh, and to think, nung panahong yun, hindi peaceful yung panahon na yun eh. Di ba, Among, Oo. may
Oh, yeah. They Dumating were siya sa buhay surrounded na buhay. yung mga kingdoms. I remember at that time, marami doon sa lupaing nakapaikot sa kanilang ng kanilang kaharian, ng Castile and Leon, ay nasa sa kamay ng mga Saraceno, no? Ng mga Moors. Moors. So, at saka sila mismo may internal issues. Issues, yeah. So, imagine kung imaginein mo sa bahay pa lang ha, hindi pa tayo nasa larangan ng kingdom. Kung ang gulo-gulo ng buhay mo sa bahay, tapos Yeah, yung accession niya sa throne noon nagkaroon ng alam na issue. Yeah, may mga kamag-anak silang kinu-question may nagrebelde, no? O siya, literal pala yon. Right. O tapos yung mga bayan-bayan na hinahawakan niya, yung mga probinsya o kingdoms, may issue din. Tapos may Saracens pa within Right. the kingdom. The whole, 'di ba yung kung ano yung Surrounded Espanya by. ngayon, surrounded by. At saka, parang namimisteryuhan ako, ano bang klaseng ruler si Saint Ferdinand? Ayan. He was an excellent one. I was about to say kanina, no, yung role niya bilang isang ama, bilang asawa, bilang isang kamag-anak, bilang isang hari, no, bilang isang sundalo, guerrero, no, yung isang mandirigma, he excelled in all this, no, in fact, sa kanyang pagiging isang ama, doon sa ating novenaryo, no, magsisimula na bukas ang novena. Isa doon sa mga virtues niya, kaya ang tawag sa kanya ay patron siya ng mga ama. Yes. Because magpapalaki ka ng 15 anak. Di biro mo yun. Yung isa lang, dalawa talagang mahirapan ka na. Kaya, pero dun sa tanong mo kanina, yung sa kanyang pagiging isang hari, dami tayong pwedeng matutunan sa kanya, no? He was a king, he was a statesman. Maski sa mga kalaban niya, actually, si San Fernando, di ba, ang pinipicture natin siya na mandirigma siya, tinalo niya ang mga Moors, ang mga Saracenos, upang itinaboy niya dun sa mga kingdoms ng Sevilla, ng Andalus, ang pinakamalaking battle niya, no? But even with them, he was very gentle. He did not really want to wage war against them. Hindi yun ang gusto niyan talaga. Except pag talagang kailangan na lang. Yun ang virtud ni San Fernando. Makita niyang threatening na talaga sila. Doon na siya nagsabi, no, ililiberate niya. But he ruled with justice and mercy. Maski sa mga natalo niyang mga kalaban, ini-exile na lang niya, tinataboy niya. Hindi, imbes na he preferred that rather than killing them. Yes. If there is a way they na pwede niyang talunin na walang Karahasan. dugong, walang karahasan, ginagawa muna niya yon. So hindi siya tampalasan. Hindi. Naku. Pero Among, konting background muna. Bakit nga ba napaligiran yung Espanya ng mga Saracens o yung mga Muslim sila, di po ba? Yeah. Ano yung nangyari? Kasi, di ba pag inisip natin ngayon, Espanya, di ba dyan natin namana yung ating pananampalatayang Katoliko? Bakit nung unang panahon po pala, Muslim sila? Ganun po ba yon? I think nung nangyari doon, ilang years ba sila? 700 years. something. At the advent kasi ng movement ng pananampalatayang Islam, meron silang tinatawag na Finisterre. Finisterre, the end of the earth. Parang nandun sa kanila yung sa narinig ko, no, yung ang is to conquer the end of the earth. And para sa kanila, the end of the earth, I think, was interpreted to be Spain. So talagang In-invade nila ang Espanya, no? okay. So yung nangyari po pala, hindi naman talaga Muslim yung Espanya sa simula. Talagang in-invade ng mga Muslim. So nung in-invade nila, it took 700 years pala bago bumalik sa ating pananampalataya. At tama po ba si San Fernando, yung isa sa mga personalities na nakapagbalik ng ating pananampalataya? Yes. Ayun. Kaya di ba, isa sa mga title niya, Defender of the Catholic Faith. Ayun. Defensor Fidei. So yung question po ni Sister Tess kanina, paano nga ba siya bilang isang ruler? Kasama pala yon. Yeah.
Grabe naman. Nakakahiwaga kasi yung isa siyang hari tapos paano siya naging santo. Di ba? Ayun nga eh. Yung buhay pananampalataya niya, napakalakas sa Panginoon, no, Among? Yeah. Actually, nung nag-wage siya ng war against the enemies of the faith. In this case, ang mga Turko yan mga Ottoman. Okay. no? Opo. To be sure, hindi naman hindi galing ng Arabia, kundi galing ng Turkiya itong mga sumakop na ito. The first thing that he had in mind was he was more interested to rescuing Christians and Christian properties from the hands of the unbelievers. No? Basta yun lang ang concern niya. Hindi yung papatayin mo, makikipagyera ka. Ang purpose mo lang talaga is to liberate the Christians, no? Yung ang pananampalataya. So, ibig sabihin, Among, talagang inaalam niya kung Kristiyano ang mga ito. Right, yes. Yun. Kasi, talagang dahil nga sa laki ng pananampalataya niya sa Diyos, talagang binibigyan niya ng importansya yung mga Christians po. Yes. Napaka grabe, parang panahon natin ngayon din yan Kaya napapanahon yung paggunita natin kay San Fernando. Kasi parang ramdam na ramdam pa rin ngayon yung ating persecution. Yung persecution sa mga Kristiyano, di ba? Kakaiba yung kakaiba yung pamamaraan ng kanyang pamamalakad sa kanyang kaharian, no? Tsaka sa lahat ng kanyang nasasakupan kasi hindi niya sa abot na kanyang ayaw niyang idaan sa mararahas na pamamaraan kung sino man yung mga posibleng kokontra sa kanyang pamamahala, no? Yung isang historian na sumulat sa kanya, if I may quote, ang sabi niya, Saint Ferdinand had long resolved to never wage war against any, but enemies of the Christian faith. Kaya nga, hindi niya kasi yung intention niyan talagang basta enemy ka, aawayin kita o gegerahin kita, hindi. Pag nakita na lang niya when they grew bolder and a confrontation to check their advances became an imperative. Nung makita na niya talaga, ay iba na to. Kasi marami nang madadamay ng mga Kristiyano. That's why he took the first campaign niya against this Moorish invasion in 1225. At according to this author, he waged battling Islam until his death. In fact, nung bago siya mamatay, may plano na siya noon But maybe God did not allow him. He was already preparing, waging a war for yung tinatawag nilang ano ba ito? Muslim Africa, Northern Africa. Siya na ngayon ang magmumove to conquer yung Northern Africa, which was totally already in the hands of kasi kapitbahay lang nila yun Yeah, lilipat ka lang ng At saka kaya yata umabot yung mga Moors sa Espanya. Dahil doon sila dumaan, di ba? Yung mga Berber. Sa Tunisia yun ngayon Kaya para nga naman masugpo, oo nga naman, balikan mo yung dinaanan nila. Yung panalangin niya, yung isa sa mga prayers niyang sinasabi, because isa sa mga bagay pala na alam natin kay Saint Ferdinand, whenever he would wage a war before marching into battle, nagvivigil siya in front of the Blessed Sacrament, which was actually one of the virtues of Knight Heraldry noon, panahon niya. But he was very exemplary. At yung isang panalangin niyang parating sinasabi niya ay yung Thou, O Lord, who searches the heart of man, Thou knowest that I desire Thy glory and the increase of Thy faith and holy religion. So ikaw, Panginoon, na nakakaalam ng lahat ng nakakaalam ng damdamin ng tao, laman ng alam mo ang aking lamang gusto o kagustuhan ay ang ipalaganap ang iyong pananampalataya at ang relihiyon na banal. Tama-tama po yung text sa atin from 3576. Si Saint Ferdinand ay wagas ang pagmamahal niya sa Diyos at sa mahal na Birhen at sa kanyang kaharian. Ipinagtanggol niya ang Santa Iglesia sa mga Musulman o Moro,
kaya siya nagtagumpay sa tulong ng Diyos at ni Inang Maria. Right. Yes, that's true. Malalim ang kanyang devotion sa ating Birheng Maria. Among. Yeah, in fact, meron siyang devotion sa isa dun sa mga gusto nga banggitin kanina, no? Opo. Ang isa dun sa mga devotion niya yung Nuestra Señora de las Batallas, no? Or Lady of the Battles. And then meron din siyang kinikilingang titulo, Our Lady of Victories. Nuestra Señora de las Victorias. Na reminiscent din ng Battle of Lepanto yan, no? Yung birhen na siyang tumulong na magwagi, no? Kaya nung may sinasabi nung magmamarcha na siya sa mga kanyang mga campaigns, no, against the Moorish invaders, ay meron siyang larawan ng Birhen Maria marching towards nakapauna sa kanyang mga sundalo. And at the same time, meron din siyang medalya ng Our Lady of Mercy na nakatatak sa kanyang, ano ba ito? Yung dun sa sinasakyan, yung inuupuan niya sa saddle ng kabayo niya. No? Ito naman po galing sa 0768. Ay, naligaw yata ako. Sandali. Teka, balikan natin. Ito po, good afternoon po. Tanong ko lang po kung anong patron si Saint Ferdinand. Thank you and more power. Pabati po kay Among Jean. Stay healthy, Among. Thank you po. Very healthy ako. Ano daw po yung patron of, siguro anong profession or anong Patron saint. patron Yeah. saint of what? Well, worldwide, he's known as the patron of engineers. Engineers. Bakit Yeah. engineers po? Builder siya eh. Sa kanyang kingdom mismo, ang dami niyang pinagawang mga houses, lalo na para sa kanyang sa mga monasteries, na halimbawa yung mga Dominicans, yung mga Franciscans, pinagawa niya ng mga kumbento. And then yung mga pag tinalo niya pag nakuha na niya ang isang syudad, ang isang kingdom, yung mga ginawang mga bahay-sambahan ng mga hindi Kristiyano, ginawa niyang mga simbahan. Opo, yung mga cathedrals. Ni-revert niya uli sa pagiging Oo nga mga naman. cathedral. Ito from Saka 95. universities. And then, Ayun. universities. Universities. He's known also yung, tama, yung sinabi ni Tita Shirley, yung University of Salamanca. No? Siya ang nag-found nun. Cathedral And of- hospitals. Builder talaga. Cathedrals Builder. of Burgos and Toledo. So that's one. Dami. Pero sabi natin dun sa nag-text, no? Para malaman mo ba kung sister ba siya or Ay, hindi po brother, natin no? alam. Anyway, yung pong nag-text, no? Kung if you can join us sa novenaryo namin Oo bukas and you join us sing the beautiful litanya kay San Fernando, makikita po ninyo doon kung ano yung mga patronages ni San Fernando. Ito related po dyan Related sa siya. sinabi ninyo, Among. Magandang hapon po. This is from 9504. Magandang hapon po. Kami po dito sa parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario sa may Pau, Santo Tomas. Uumpisahan din po namin bukas ang novena kay San Fernando upang lalo pa po dumami ang mga makakakilala sa kanya at mamintuho bilang patron ng ating arkidiocese. Pakibati po ang mga kasama po namin dito staff dito sa parokya at sila po ay nakikinig from Brother Jonard. Okay, kayo pong mga kapatid namin dyan sa Pau, no, kay Among, ano kasi yung pangalan ng During your Si Novena Among, Mass, during your Novena Mass, talaga pong inintroduce ninyo yung istorya ni San Fernando. Yes, we do some readings. Tapos yung na-revise namin yung litanya niya to be more para mas makaka-relate ka, no? We invite yung mga kapatid. Happy po kami sa inyo, mga kapatid namin dyan sa parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario sa Pau, no? Na magnonobena din po kaya. Kung gusto ninyo, you could come to us sa cathedral. We'll share with you yung novenaryong Kanina, Among, meron humingi ng kopya. o baka sila na yun, no? Oo. Wag nyo lang pong kalimutan lagay yung pangalan namin doon, ha? May copyright. Mayroon kayong copies.
Yeah, si Father Aris Maniago, siya nga, ang sila parish ang priest humingi ng kanina. Pawamong. Binigyan namin ng 2 kopya. Ayan. Tutwa na ako, akadawang kilagyo mo. Si Father Aris, di ba? Nakapila din yan mag-guest sa atin eh. Ay, oo, kina-Christian yan eh. Hmm. Christian Zapanta. Nako, sunod-sunod yung ating mga texts. Among Aris. Ito, sabi niya, tularan natin si Saint Ferdinand, bagamat siya'y hari at mayaman, hindi siya nagdamot kung kayamanan niya. Ginamit niya sa ikakaluwalhati ng Diyos at sa ikabubuti ng kapwa. O nga naman, hindi nga madamot. Yes, yung alam nyo pag natalo niya yung mga kingdoms na under sa mga Moorish invaders, no? Yung tinatawag na spoils of war na yung nung nakukuha nilang hindi niya sinasarili o he kept nothing to himself for himself. Pinamimigay talaga niya. But he richly endowed his kingdom, no? Including the Cathedral of Toledo, yung mga simbahan, no? Kaya at saka bilang isang administrador, no, he was very strict sa administration of justice. No, but at the same time, mabilis siya magpatawad. So, Ay. justice and mercy. He pardoned readily all personal injuries, and the sooner that he nakrush niya ang mga rebellions, he granted general amnesties. Napapanahon talaga yung At ayaw santong niyang ito. ayaw niyang mag-increase ng taxes sa mga sinasakupan niya. Yun ang isa sa mga Napapanahon Yan ang talaga. And maganda kay San right. Fernando. And he's famous for that. Yes. Ito from 1423. Ask ko lang po, pwede po bang paki-explain ang mga symbolism ni San Fernando? Yung siguro yung mga dala niya. hawak tsaka yung, niya. Please, thank you po. Monsignor Jane, idol ko po kayo talaga. Sana po lagi na kayong mag-guest sa Kwentuhang Katoliko. Kayo po ang favorite homilist ko. Wow. Bigla tayo may fans club instant dito. followers si Among. Namula ako. Nag-flash ng gusto si Among, oh. Ano kasi, nakalimutan ko na yung tinatanong. Lahat tayo nakalimutan yung tanong. Yung mga Ay, symbol. yung mga simbolo. yung mga Sword. symbolism Yung yan. ang gustong itanong kanina Right. yan. Kung titignan po ninyo, kung kayo nagsisimba doon sa cathedral, no? Yung kilala nating San Fernando, nakabihis po siya bilang isang guerrero, no? He is dressed as a full warrior knight. Warrior. Kaya naka-shield siya, no? Yung hawak niya po niya yung globo, which is the Left hand. doon sa left hand niya hawak niya yung globo, which is a symbol ng mundo, no? Siguro because he's a king, temporal powers yan. And then pero doon sa kanang kamay hawak niya ang krus. Ayun. Yun. Yun ang kanyang pananampalataya, no? That is why he's known as the defender of the faith. Pero doon sa litanya natin, may isang magandang linya yung litanya doon, ano? Kung siguro kung doon yun ang magsasabi kung anong talagang tunay na pagkatao ni San Fernando. Magandang basahin sa Kapampangan no? Ano ba yung nakalagay doon? Bukas, tita, magdala ka ng ano niya. San Fernando, parang hindi yung pinagpalit na biniliming corona. Ay, kalimutan ko na. Bukas. Bukas. Maglilitanya Bukas. tayo. Oo. Para manamnam natin sa Kapampangan yung litanya ni San Yun. Fernando. Oo. At saka yung pang gusto ko kay San Fernando, Among, yung pong nag-set talaga siya ng good example sa kanyang mga followers, yung kanyang mga Sundalo. nasasakupan, Yes. yung mga sundalo mismo. Yep. No? Yeah. Ang ganda ng mga virtues na Anong ibig mo binigay sabihin, niya. Sister Tess? Paano nag-set ng good example? Kasi habang nililid po niya yung kanyang mga, ang tawag dito, yung kanyang mga sundalo, nag-set siya sa buhay kabanalan ng kanyang pagiging banal, yung kanyang pagdebosyon sa Panginoon, no? Sa ngalan ng pagdarasal, so yung pagfa-fasting, yung kababaang loob talaga ang ibinahagi ni San Fernando sa kanyang mga tauhan, no? Hindi siya nakakalimot sa ganito. Tsaka kung di ko makakalimutan namang kinakounsel pa niya palagi yung kanyang mga soldiers. Right. No? Right. He was like a spiritual Counselor. director and Opo. counselor. Ang Kumbaga, galing niya. practicing what he preaches. Tapos, Oo. talagang naging spiritual father din siya ng kanyang mga
nililid. Kasi ang hirap nun, di ba? Kung nakikipaggera ka, kailangan talaga yung troops mo in proper tapang condition. lahat, Right, kamo, yung right. nasa sa puso nila. Kailangan maging matapang kayo, huwag kayo patatal. Pero sa San Fernando, kaiba eh. Hindi galing siya nag-confide sa tapang lang at lakas ng Opo. loob ng kanyang mga sundalo. Mas hinanap niya yung kanilang virtue. Yung kanilang virtue sa Tagalog, no? Yung Virtud, Kabutihan. yung kabutihan. kabutihan, no? no? Sa He kanilang was puso. more counting on that. Opo. Kasi nga naman, no, kapag may mabuting sundalo ka, hindi lang puro tapang at lakas ng loob ang kailangan. Oo nga. Mm. At saka, Among, kung yung ipinaglalaban mo, yung Santa Iglesia, nung panahong yun, parang hindi naman yata pwedeng pinaglalaban mo, nagiging violent ka, nagiging, yung Oo. sa pag-iisip, di ba? Of Oo. course, kailangan, kung magkakaroon ng pagtutuos, hindi pwedeng hindi magka-skirmish, kumbaga. Pero yung kailangan isipin mo, para saan ba to? Sa kanya, puro kabutihan eh. Ayun nga. Yung pagiging, yung buhay kabanalan talagang nasa sa puso niya palagi eh. Tsaka nagpa-practice siya ng pagsusuot ng hair shirt. Yeah. Hair Yeah. shirt. Ang Mortification. kati yata nun. Yun ang common Oo. practice ng mga self-mortifications niya. Kasama dun sa kanyang fasting and prayer. Napakaganda nung binalikan natin, no, yung buhay at mga birtud ni San Fernando. Pero ang haba-haba pa ng kwento niya Ang haba bago mas lumalim at mas maging mainit yung ating talakayan. Break muna tayo. Come to the banquet of God, our God who embraces all people, our God who gathers all of humanity and calls us with passion untold. Come to the feast of our God, our God who delights in a song, our God in whose arms we're safely enfolded, who loves us with passion untold. In the love of the Lord we belong, in the heart of God we dwell, in the banquet of God we herald and sing. The wonder of wonders, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God, feast of friends we love, partake in the goodness, share in the majesty. God's justice is mercy untold. In the love of the Lord we belong, in the heart of God we dwell, in the banquet of God we herald and sing. The wonder of wonders, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God. Come to the banquet of feast of friends we love, partake in the goodness, share in the majesty. God's justice is mercy untold. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Binabati po natin yung ating mga listeners, sina Lisa, Danica, si Danny Boy at Brother Darwin daw. Nakikinig nga sila ngayon. Pinakikinggan yung ating kwentuhan ukol kay San Fernando. Among, may kinukwento po kayo kanina, yung mas kinatatakutan ni San Fernando. Yeah. Yung kanina, I was about to comment dong sa kanyang bilang isang sa pag-administer niya sa kanyang kaharian. Ayaw niyang mag-impose ng taxes. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga sinasakupan. Kaya nga nung nangyari nga na
may nagsuggest sa kanyang royal court, no? Ba't di ka mag-raise ng pondo, itaas mo ang taxes, i-levy mo ang mga taxes para makaprovide ka ng sufficient funds, no? Para sa iyong paglaban sa campaign mo sa mga mananakop na mga Moors. Sumagot siya, sabi niya, no? Ayaw niya. He rejected the proposal saying na sigurado ang Diyos ang magpo-provide. At dinagdag pa niya, do sa English, so sabi niya, he feared the curse of one poor old woman more than the whole army of the Moors. Mas kinatakutan daw niya ang mura o ang sumpa ng isang matandang babaeng pulubi. Mahirap kaysa sa kabuuan ng mga buong armada ng mga Moro, no? Bakit, Among? Bakit po ganon? Ano yung ibig sabihin nun? Bakit mas kinatatakutan niya yung isang sumpa? Siya ba ay superstitious? Ganon ba yon? Well, nasa sa Biblia yun, no? Ayun. Kasi I think he's reflecting on yung kasabihan sa meron din sa libro ng Kawikaan, na huwag mong pahirapan ang nahihirapan na sa anumang kadahilanan. So maski na yung may reason siya, mag-raise siya ng fund. Pero kung mas mahihirapan naman yung tao kung gagawin mo yon, mangingibabaw yung awa sa iyong kapwa. At saka hindi po ba yung mga ang tawag dito, yung mga dukha ang laging nababanggit sa Biblia na talagang ina-uplift sila dapat. Right. Oo. Right. So talagang makatao si San Fernando. He was. Kailangan talaga maging patron na siya ng ating mga government officials, no? Actually, he is. siya. Government, yung mga government officials natin. At saka po sa yung parenthood, ang pagmamagulang, patron din siya. Ng Kailangan mga large pala talaga families. isabuhay din nila yung ginawa ni San Fernando. Nako, yung ating mga kwentuhan ngayong araw na to punong-puno, no? Napakahitik. Kumbaga, Mabunga siya. Mabunga. Isang tao lang pinag-usapan natin, isang santo lang yan. Oo nga. At saka, Among, di ba ano pa po yan? Parang kalahati pa lang ng buhay ni San Fernando yan eh. Oh, madami yan, no? Kung siguro sa mga susunod pang talakayan, we can talk about yung nung malapit na siyang mamatay. Yun excited ako sa part na yun. Doon mo makikita yung intense ng kanyang spiritual intensity ng kanyang spiritual life. Ano yung connection among doon sa pagtawag sa Santiago or Santiago kay San Fernando? Di ba may kwento kasi dahil sa maliit lang ang troop ni San Fernando at ang kalaban niya ay talagang nakapalibot sa kanila, na nung isang beses na lumaban sila, nakita si Santiago na tumulong sa kanila. Yeah. Siya yung nag-lead. Si Santiago Apostol, no? Oo. Siya actually sa kasalukuyan nga si Santiago kasi siya ang tinatagurian na lang protector ng Espanya. No? Oo. Yeah. Sa kanya nag-umpisa. Yung inspirasyon niya sa paglaban. Naku, buhay pa pala siya, yung mga katulong na niya, mga santo. Paano ba naman siyang hindi magiging santo? At saka yung mga mismong kaaway, no, ni San Fernando, ina-admire siya or inadmire siya. Bakit po, Among? Yeah, kasi nakita nila, in fact, I think you're referring dun sa isang kwento nung simulan na niya ang campaign upang kunin niya uli ang civil, ang sibilya. At ang napakalaki noon, ang mga puwersa ng mga Moro, ang mga Moors, ang mga Saracens noon, ay, almost 400,000 ang mga kalaban noon. Kakaunti lang sila yung puwersa ni San Fernando. Nakapaikot, no? Opo. Pero, it took them 16 months. Pagkatapos ng 16 months ng pakikigera, na nag-decide ang mga Moors na sumurrender at umalis.
yung isang general, no? Ng isang general nung mismo doon sa doon sa labanang yun, yung isang general ng mga Moors, sabi niya nung paalis na sila, tinignan niya muli yung siyudad ng Sevilla na kanilang sinakop na napakatagal na panahon. Sabi, umiyak siya at sinabi niya sa kanyang mga opisyales, no? If I may quote sa English, no? None but a saint could, with such a small force, have made himself master of so strong and well-manned a place. Ano po yung ibig sabihin na namong? Sabi niya, Well-manned santo lang a place. talagang taong santo lang ang maaaring tumalo sa atin. Sa dami nating ito, ba't tayo natalo? So, imposible yung nangyari. Milagro. Naku naman, etong si San Fernando, napakahiwaga naman ng kanyang buhay, no? Isang dugong bughaw, isang mabuting ama, isang sundalo, isang spiritual advisor pa ng kanyang mga sinasakupan. Ano pa ba kaya ang maaring idugtong dyan? Siguro, Among, para hindi tayo sobrang bitin na bitin, kailangan talagang extend natin yung talakayan nito bukas. We will look forward Yes. bukas, Among. Sure, pero bago yun, gusto kong batiin si Ashley Francisco. Student ni Wow. Among yan. Estudyante ko ito. Siya lang ang tumatalo sa akin sa chess. Dahil pinagbibigyan ko siya. Aba, talaga naman. Love Hi, na love Ashley. ni Among yan. Ayan. Oh, love Si ni Among Ashley, yan. oo. Tapos may nag-text sa atin, 3413. Good afternoon po. We're listening here at the CWL Clinic at the Metropolitan Cathedral. Mga KBS po ni Among Jean Reyes. Yung mga fans Mga ninyo, followers Among. ni Among talaga, oo. Dumadami. O yung mga KBS, alam mo niyo kung bakit nandun ngayon yung mga KBS? Bakit po? Naglilinis sila ng simbahan. The Aba. cathedral, yes. And I admire them. Kasi kagabi pa, 2 nights na halos yan. Iniiskoba nila yung side ng wall ng cathedral sa labas, kasama sila. At worried nga ako, pero si Ching Shirley naman nagpapakain. Hindi ganun kami ng pagkain nito. At saka tawag dito, talagang na-inspire lang sila Among kasi nandyan ka. Kaya inihahanda nila Sana, mabuti yung no? simbahan. Good. Cathedral. Kayong mga knights, thank you. Keep up the good work. Work until tomorrow. Hanggang bukas pa yan. Nililinis nila Among yung mga tsinelas, yung ano yung tawag Bakas. doon? Bakas. No? Oo, yung Tsinelas, sapatos, ng mga nagsisimba. Kasi tinataas dingding, yung mga ano? paa, Oo nga no? naman. Dinibulong Kasi, sa dingding, sa wall. simula na ng novenaryo bukas. Yayain na po natin ang ating mga tagapakinig. Yeah. Anong oras? Anong dapat dalhin? Baka sakaling makadating kami dyan, Among. Yes, you are all invited. Inaanyayahan po namin kayong lahat, kayong mga kasama namin sa Cathedral Community ng San Fernando at ng ating Archdiocese. Bukas po ng alas 5:30 ng hapon, magsisimula ang unang araw ng novena para kay San Fernando. May mga, kung kailangan po ninyo ng copies ng novenaryo, meron po kayong dadatnan sa katedral. Maaga lang po kayong dumating, tapos maglimos po kayo nung silang in charge po kasi yung sila Sing Shirley doon sa mga novenaryo. Oo. Magkano po yung isa? 15 pesos lang. Mura lang. Para ano lang Barya yan? lang yan. 15 ano lang yun sheets. Oo. Para mas dumami, May di ba? dami pa yan. Oo. Kasi kung Magmumultiply minsan, siya. pag nagustuhan mo kasi yung novena, talagang gamit na gamit yan eh. At saka, ito, magandang pasimula ito dahil sa magkakaroon lang ng interes ang mga kaparokya natin, yung mga tao na umattend sa novena ni San Fernando. Dahil ito, malaking kaalaman ito sa mga tawag dito, mga kapatid nating tagapakinig sa oras na to. Para maikalat ang mabuting balita. Oo nga naman. Ayan, umabot na tayo sa oras. Mag-overtime na tayo. So, tapusin na natin sa isang dasal. Tapos babasbasan tayo ni Among Jean. Lahat tayo dito sa studio at sa yung ating tagapakinig. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with And your with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Wow, maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you.
Tayo po umabot na naman sa 1 oras ng ating mabungang talakayan at kwentuhan sa araw na to. Ito po si Sister Tess David, ang iyong kakwentuhan sa ere. Tayo po'y magkarinigan muli bukas with Father Eugene. Monsignor pala. At si Among Jean po, have a good late lunch. Sa ngalan po ng Archdiocese of San Fernando, Commission on Catechesis, ito po si Karen nagpapasalamat sa inyo sa pakikibahagi sa atin ngayong araw. Ituloy po natin ang kwentuhan bukas, dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko.